Okay, so isang magandang gabi po ang ipinapaabot namin sa inyong lahat, no? Binabati namin ngayon ng isang magandang araw, no? At umaasa kami that you are in good health. Ngayon po ay day 2, no? Pangalawang araw ng ating scheduled presentation at maganda yung continuation ng ating topic. Actually, ito po yung pinaka backbone, no? Ito yung pinaka-importante na bahagi ng Facebook marketing kasi kailangan nating i-set up yung ating Facebook Business Manager account ng maayos para yung pong goal natin, kung ano yung gusto nating ma-achieve, no, na goal, ma-deliver ni Facebook. No? So, yan ang ating topic po ngayon. Uh, Ngayon ay gusto ko lang ulitin kung ano po yung ginawa ng company. No? Ako, I'm very thankful kay Sir Danny because napakalaki po nung task na ito. No? Napakalaki po nung challenge, no? Para i-execute itong ganitong program. In fact, I can confidently say, no, na walang kumpanya ngayon, network marketing, no, walang network marketing company ngayon ang gumagawa ng ganito ka-extensive na system pagdating sa online marketing and network, no. The company provided us, no, with this wonderful system. Kaya napakagandang appreciation na ibigay natin sa kumpanya. Ano ba yung ginawa ng company? Gumawa po siya ng isang napaka-effective na affiliate website. At itong website na ito, magbibigay po ito ng mga resources, no, sa atin na kung saan pwede niyang matap yung mga Facebook users based on their level of interest. Kung saan interesado yung mga Facebook users na ito. Napag-usapan natin last Thursday na ang Facebook ay gumagamit ng algorithm, no? Gumagamit siya ng isang sistema na kung saan nai-interpret ni Facebook lahat ng ginagawa natin sa loob ng Facebook application, no? Sa loob ng Facebook app na ito, every time po na tayo ay nagsuswipe, no? Every time na tayo ay gumagawa ng anumang action, ano, nagta-thumbs up ka, nagko-comment ka, nag-share ka ng content, ay nagbibigay po ng ano yan, ano, ng meaning kay Facebook. Magpapakita yan kung ikaw ay interesado o hindi doon sa particular topic, no? Kasi kapag yung isang video ay na-share mo, ibig sabihin interesado ka, no? Pinanood mo, tinapos mo yung video, ibig sabihin interesado ka. Kung ano man yung laman o kung ano man yung content ng advertisement na yon o ng post na yon, it gives interest to you, no? Kaya kung merong sa susunod na araw or sa susunod na panahon, merong kamuka o katulad na post o advertisement ang dadating sa Facebook, sigurado ipapadala niya sa iyo 'yan. Kasi alam na ni Facebook kung ano yung gusto mo, no? Now, knowing this system, knowing this algorithm, no? Alam na natin ngayon kung paano ini-interpret ni Facebook yung mga users, gagamitin natin ngayon 'yan, yung sistema ni Facebook para tayo mag-benefit. Paano? Gagawa din tayo, no? Yan po ang gagawin ng ano, ito yung ginagawa ng website, no? Gumagawa ang website natin ng mga bagay na nakaka-interest doon sa mga Facebook users at yung mga interest po na yon, ano, na ma-identify natin ay ilalagay natin bilang isang poster advertisement. Now, how do other companies are doing it? Bakit natin nasabing kakaiba ang SMH? Ito po, no, tinatawag ng ibang kumpanya doon na dropshipping. Marami tayong naririnig na mga company, they are bragging about their system na, "Ay, meron kaming dropshipping eh." Pero if we try to analyze, ano ba yung dropshipping na sinasabi nila? What they have is this, no? Meron silang produkto, tapos yung company na gumagawa noon, merong website. Pagkatapos, ang gagawin nila, yung product nila ay ipopost nila sa Facebook, i-advertise nila sa Facebook. Ang tanong, ano yung makukuha ng user na information about the product na naipost nila? Siyempre, ang makukuha ng user na information ay yung information na nandun sa loob ng kanilang website. Ngayon, ito ang tanong, ano ang laman ng kanilang website? Kapag ang website na gagamitin mo ay
for public reading only, no? Mga information na generic, no? Mga information na maraming bagay na nakikita ang user, hindi po yan nagiging effective sa Facebook advertisement. Bakit? Kasi ang isang Facebook advertisement ay magiging effective kung ito ay naka-focus, naka-target doon sa interest ng audience. So ito po target marketing ito. No, we target the audience, ina-identify natin kung ano yung gusto ng audience, kung ano yung kanyang interest, at pagkatapos ibibigay natin yung information related dun sa kanyang interest. Kasi pag hindi natin ginawa yan, napakaikli ng interest ng mga tao, yung time, yung attention span nila, napakaikli, no? So tayo, ang ginawa ni SMH, yung product natin, meron tayong website, yung product natin, ina-advertise natin sa Facebook via poster advertisement. Now, yung poster advertisement po na yan, nakakonect yan, no? Bawat isang poster advertisement, whether yan po ay poster, whether yan po ay video, whether yan ay isang vlog, no? Yan po ay laging nakakonect sa landing page. Diyan tayo nagkaroon ng pagkakaiba sa ibang kumpanya. Kasi sa ibang kumpanya, ang product nila nasa website. Pagka yung user, let's say ako, interesado ako sa slimming, no? Ang gusto ko, magpapayat. Nakakita ako ng product na pampapayat. Nakita ko yung Keto Cleanse. Nakita ko yung Green Power na pwede kong gamitin, papayat ako. So, i-click ko yung poster. Kasi tinamaan niya yung interest ko. Gusto kong magpapayat . Pero kung ito ay dadali natin sa public website, meaning to say, dadali natin siya sa website ng SMH, na nandoon yung Immuking, nandoon yung Oxynergy, nandoon yung kape natin. Nawawala yung information dun sa kung ano yung gusto niya, maliligaw sa madaling salita. Maliligaw yung customer at imbis na bumili na sana siya ng Keto Cleanse, imbis na bumili na sana siya ng Green Power, nakita niya yung Oxynergy, nakita niya yung Immuking, kung ano-ano na yung pinindot niya doon sa website natin, nakalimutan na niya ngayon yung product na gusto niyang interesado siyang bilhin. Di ba? Maikli lang ang attention span ng mga Facebook user. Kaya tayo, pag tayo ay nag-advertise about slimming, for example, balikan natin yung poster ng weight management, no? Tina-target natin yung mga taong gustong magpapayat. Pag kinlik nila yung poster about slimming, ang landing page na pupuntahan nila, yung location na pupuntahan nila, ay magpapaliwanag tungkol sa kanilang interest, which is slimming. Kaya magiging effective. Hindi nila makikita sa landing page ng Keto Cleanse ang information about Immuking. Hindi nila makikita sa landing page ng Green Power ang information about Oxynergy. Wala doon yun. Hindi nila makikita yun. Nakafocus lang tayo sa pagpapaliwanag kung ano yung nakakuha ng kanilang interest. Doon tayo naging kakaiba, no? Dahil specific yung target audience na gusto nating maitap. Dito tayo nagkakaroon ng difference sa sinasabing dropshipping ng ibang kumpanya. Now, isipin nyo po ito. Isipin nyo ito ngayon. Gaano karami product natin? Hindi ba? At bawat isang product natin ay mayroong pwedeng matouch na interest na at least 3 hanggang 5. So, sa bawat application na magagawa ng product natin, meron po yun na kanya-kanyang landing page. So, yan ang gagawin ng website natin. Now, kapag nagawa na yung mga poster, nag-login ka sa dashboard mo, marami ka nang nakikitang poster, anong gagawin mo ngayon? Kailangan mo ngayong i-post yon sa Facebook kasi ang Facebook ang gagamitin nating medium para mag-advertise. Now, yung resources, yung laman, yung content na kung ano yung i-advertise mo, ipoprovide na yan ng company dito sa ating website. Now, paano mo to gagawin? Kailangan yung magkaroon ng Facebook business page. Kaya nung Thursday, ito yung ating pinag-usapan nung Thursday. Paano ka gagawa ng Facebook business page? So, ngayon, dito natin ilalagay
yung ating advertisement. Kung nakita nyo kanina sa video, napakadali lang i-transfer, no, or i-post yung mga advertisement natin from the website to Facebook. I-click mo lang yung share button. Hindi yan ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon ay kung paano mo na properly i-advertise ang iyong poster, no? So, nung nakaraang Webes na ipakita ko sa inyo kung paano nyo i-post, no, sa Facebook yung poster o yung video o yung resources ninyo. Kung yan ay nasa Facebook page na, simulan mo na ngayong i-advertise yan. Paano ang gagawin mo? Una, kailangan nyo po para makapag-advertise tayo ng tama, no, ng maayos, kailangan natin gumawa ng Facebook Business Manager account. No? Yan po ang kailangan natin gawin. At ngayong gabi, pag-uusapan muna natin yung mga terminologies na mai-encounter natin sa ating Facebook marketing activities. No? Ito yung mga terminology na probably yung iba dito ay na-encounter nyo na. Naririnig natin yung Meta Business Suite. No? Narinig na natin yan. Ngayon, sabi ko sa inyo, gagawa tayo ng Facebook Business Manager. Tapos, meron pang tinatawag na business account, meron pang tinatawag na business portfolio, meron pang tinatawag na business page, meron tinatawag na ads manager, at meron ding tinatawag na ad accounts. Huwag kayong ma-intimidate dyan sa mga pangalan na yan. Sa umpisa, medyo parang ang dami-dami mong tatandaan, ano? Pero sa totoo lang po, napakadali lang yan. No? Una, yung business manager, at saka itong business account at itong business portfolio, they are all the same. Pare-pareho lang po yan. Iisa lang yan. Si Facebook, nagpapalit-palit lang kasi ng pangalan, no? Ngayon, ang pinaka-latest na terminology na ginagamit ni Facebook ay business portfolio. Yan na ngayon ang tawag dyan. Pero maraming mga online advertisers ang sa mahabang panahon nasanay na tawagin ito na business manager or BM. Ano naman ang business page? Ito yung sinasabi natin kanina, yung pinagawa natin nung Thursday, no? Ginawa natin nung Thursday. Ito yung kung minsan tinatawag lang po ito na page, no? Pero tayo tawagin natin yan na business page para nagkakaintindihan tayo. Pag sinabi nating business page, yan po yung page na kung saan diyan nilalagay lahat ng advertisement. Ano naman ang ads manager, no? Ang ads manager, kagaya ng ipinapahiwatig ng pangalan niya, manager siya. Siya yung nagmamanage ng ano? Ano yung minamanage niya? Siya yung nagmamanage ng ads. So, yung mga gagawin nating settings, no? Halimbawa, meron kang advertisement. Ang tanong, saan mo gustong ipadala yung advertisement mo? Sino yung mga tao na gusto mong makakita ng advertisement mo? At mga taga saang lugar sila? So, kung halimbawa gusto mo sa Davao ka lang mag-advertise, paano mo sasabihin kay Facebook na sa Davao lang siya dapat makita? Dito mo gagawin yan sa loob ng Ads Manager. So, lahat ng management item related sa poster mo, related sa advertisement mo, ginagawa yan sa loob ng Ads Manager. Kaya tandaan nyo lang, pag sinabing Ads Manager, yan yung location kung saan lahat ng settings, no, ng iyong advertisement ay isi-set up mo sa loob ng Ads Manager. Ano naman itong ad account, no? Anong ibig sabihin naman ng ad account? Ang ad account ay pwede nating isipin na bank account. No? Yan yung location na kung saan siniset up mo ang iyong payment system kay Facebook. Kasi po, ang Facebook advertisement ay sinisingil ni Facebook ng $1, no? Minimum $1 ang kanyang singil per day, no? Pero tayo, ako po I recommend na mag-allocate po kayo at least 100 pesos per day. No? At wag ninyong isiping napakamahal ng 100 na advertisement per day. Kasi kung kayo po ay magpo-promote ng product natin, isang araw isipin ninyo, magkano ang pamasahe pag may pupuntahan kang prospect, 'di ba? Ilang oras ang mauubos sa panahon mo. Kailangan lagyan natin ng value 'yon. That is more than 100 pesos. Samantalang ang 100 pesos, kung yan gagamitin mo sa Facebook marketing, easily mga 15 hanggang 25 people kaya nang maabot ng 100 pesos, no?
ang minimum na araw na mag-advertise tayo ay at least po pinakamaikli 3 araw. Hindi ko nire-recommend yan, ano? Yan lang yung pinakamaikli. Pero at least ang minimum 1 linggo. So, ang isang advertisement na ating iraran sa Facebook ay kailangan nating budgetan more or less ng 700. Pero I tell you, yung 700 na yan, bawing-bawi nyo sa direct referral yan or sa retail profit, no? Yung gagastusin natin na 700. Now, yung mga payments na yan, no? Yung funding ay gagawin natin sa loob ng ad accounts. No? Kaya pag sinabing ad accounts, isipin nyo na lang bank account. Okay? Mas maintindihan nyo yan mamaya habang iniisa-isa natin yung mga setup category ni Facebook. Now, to give you more understanding, no, meron ako ditong ginawang illustration. Pwede nating sabihin na ang Meta Business Suite ay tumutukoy sa isang subdivision. Kasi lahat ng mga advertising platform ni Meta, no, ni Facebook, nandito sa loob ng Meta Business Suite, no. Dito nandiyan din po yung Instagram. Hindi lang naman Facebook ang nasa loob ng Meta. Nandiyan ang Instagram, nandiyan ang WhatsApp, no? Nasa loob din 'yun ng Meta. Kaya kapag sinabi nating Meta, ito yung kabuuan ng advertising platform ni Facebook, no? O ni Meta na nga ngayon, no? So para siyang subdivision, malaki siya. At katulad ng isang subdivision, bawat subdivision merong bawat individual na bahay. Ngayon, yung bahay, yun ang pwedeng mag-illustrate ng Facebook Manager. No? Yun ang Facebook Manager. Ito yung gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng Facebook Business Manager account, no? Now, sa loob ng bahay, maraming kwarto, di ba? Maraming kwarto. Yun naman ang lumalarawan doon sa mga iba't ibang bahagi ng advertisement natin, katulad ng Facebook page. Hindi ka naman makakapag-advertise kung wala kang Facebook page. Yun yung kwarto, no? Yung ads manager, dito mo gagawin yung mga settings mo. Tapos yung ad account, yan yung payment system mo. So, nasa loob lahat yan ng business manager. Nasa loob lahat yan ng bahay, no? So that is how we can simply illustrate, no, yung ating setup ng Facebook marketing. Now, para tayo makapag-advertise, kailangan natin ng poster, di ba? Saan mo ilalagay yung poster mo? Saan mo ilalagay sa loob ng Facebook? Ilalagay mo 'yon sa loob ng iyong Facebook page, no? Ito po yung business, no? Yung business page na gagawin natin or nagawa nyo na. Diyan mo ilalagay yan. Pero pwede ka rin namang maglagay ng poster na ginawa natin sa loob ng iyong personal account. Yan pong mga poster na yan, hindi na kayo ang gagawa. Although, sa Martes, pag-uusapan natin sa Martes kung paano kayo mismo makakagawa ng sarili ninyong poster, no? Sa Tuesday natin pag-uusapan yan. Itong poster na ginagawa ng company nasa loob ng website, no? Nandoon sa affiliate website natin. At pag yan ay i-advertise mo na, no? Ilalagay mo yan dito sa iyong business page. Pagkatapos, isi-set up mo yan, no? Lalagyan mo yan ng mga settings at gagawin mo yung settings na ito sa loob ng Ads Manager. Saan ang location? Dito mo gagawin 'yan sa loob ng ng Ads Manager. Ilang araw mo siya balak i-advertise? Dito mo gagawin 'yan sa loob ng Ads Manager. Magkano yung budget mo? Dito mo gagawin 'yan sa loob ng Ads Manager. So, yung mga settings ng advertisement mo ay ginagawa sa loob ng Ads Manager. Now, kailangan mong bayaran si Facebook, 'di ba? Kailangan mo siyang bayaran. Yun namang payment gagawin mo sa loob ng ad account mo. Malinaw? So ngayong gabi, ito ang gagawin natin. Number 1, gagawa tayo ng business account, no? Ito, gagawa tayo ng business account. Yan ang una nating gagawin. Pangalawa, gagawa tayo ng ad account. Kasi ito, nire-register po yan, no? So anong kailangan gawin para mag-register? Ito po, no? I-screenshot nyo po. Kailangan nyo pumunta sa business.facebook.com/create, no? Yan ang yan po ang link, no? Ilalagay ko sa chat box yan mamaya, no? Business.facebook.com/create. Now, kung kayo po ay first time nagagawa ng business manager account,
Ito yung makikita ninyo sa inyong computer, no? O sa inyong cellphone. Ito ang makikita ninyong dialog box. Ang kailangan nyo lang i-click ay itong button na ang nakalagay Create Account. Kailangan nyo i-click yan. Pero kung kayo po ay meron ng business page, meron ka ng page dati, o meron kang nagawa ng Webes na page, hindi na ito ang makikita mo. Automatic papasok ka na sa Meta Business Suite, no? Kung nakagawa ka na ng business page. O kaya naman kung ikaw ay nakapag-boosting na dati pa, hindi mo na makikita tong dialog box na ito. Baka hanapin mo, no? Hindi mo na makikita 'yan kasi automatically na-create na nga ni Facebook para sa iyo yung Meta Business Suite, no? Ang makikita mo ganito kung kayo po ay nakapag-create na ng page. Ganito yung makikita ninyo, no? Ito yung ating part ng Meta Business Suite, no? Yan na ang makikita ninyo. Now, kung sakaling bago pa lang, no, first time pa lang kayong gagawa, ito po yung ano, no, ulitin ko lang merong nakalagay diyang create button kung wala ka pang nagagawang kahit anumang business page. Pangalawa, pag kinlik niyo po yung create, no, click natin yung create, hihingan po kayo ng tatlong information, no? Number one, yung business name. Hindi kinakailangan ano to DTI registered. Ang tawag lang natin dito business manager account. Pero kahit wala kayong DTI, kahit wala kayong negosyo na nakaregister sa government, walang problema yan. Pangalan lang, no? Lagyan mo ng pangalan yung business manager account mo. Yan ang number one. Number two, lalagay mo yung pangalan mo. At number three, this is very important, lalagay mo yung iyong email address. Now, nakalagay po dyan sa note natin, bago mo i-click yung create, no? Bago mo pindutin yung continue o yung create, make sure naka-open na yung email mo sa parehong browser. Halimbawa, kung ginagawa mo tong business manager account mo sa Chrome, dapat yung email mo naka-open na rin sa Chrome. Hindi pwedeng naka-open sa Microsoft Edge. Hindi pwedeng naka-open sa Firefox. Bakit? Kasi si Meta ay nagve-verify ng email. Magkakaroon ng error kapag ka ikaw ay nag-register sa Chrome, tapos yung email mo nasa Firefox. So kung ang email mo nasa Firefox, sa Firefox ka na lang gumawa ng business manager, no? Dapat pareho pong browser. At maganda nakabukas na 'yan para madali mong nakikita yung verification na ipinapadala ni Meta. Okay? So yan ang inyong makikita. Okay. Nilagay mo na yung email mo. Nag-create ka na. Ano mangyayari? Puntahan mo ngayon, after mo mag-create, puntahan mo yung email mo, pumunta ka dito sa social, no? Kasi meron po tayong primary, may social. Nandito yung email ni Facebook, no? Nasa social. Click nyo yung social, tapos i-click nyo po itong verification button. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, kung yan ay nasa Microsoft Edge or nasa ibang browser, hindi po yan magtutuloy kasi magkahiwalay sila ng browser. So dapat nasa parehong browser. Now, the moment you verify, no, you click the confirm button, pag click mo ng confirm button, i-redirect ka na ngayon ni Meta, ni Facebook, doon sa business page mo. This is how the business manager account looks like, no? Ganyan ang itsura ng business manager. Diyan ka ngayon mapupunta, no? Pagkatapos mong i-verify yung iyong email. So meron ka ng business manager account. Tatlo lang yung kailangan mo. Pangalan ng business manager account mo, pangalan mo, tsaka email. Tapos make sure that you can verify your email. Okay? So meron ka ng business manager. Paano mo malalaman na meron ka ng business manager? Sa loob ng Meta Business Suite, no? Makikita nyo po, merong arrow sa ibaba na maliit. Ayun, no? Yun. Makikita nyo yung account, merong arrow doon. I-click nyo po yung arrow na yan. Diyan yung makikita kung meron ka nang nagawa dati pa na business manager, no? Click nga natin. Pag kinlik nyo yan, ayan ang lalabas. No? Pag ganito ang nakita ninyo, ibig sabihin, wala kayong business manager pa. Kasi ang nakikita dyan, ang nag-appear, Facebook personal account. Ano po yan? Hindi po yan business manager eh. Facebook personal account po yan. Tapos ito,
ito yung business page. No? Yan yung ginawa natin nung Thursday na business page. Pero ito, personal account. Kasi pag meron ka ng business manager account, makikita mo nakalagay yan dyan. Ganito. Pagka meron ka na, this is what you will see. No? Yan. Kasi ito, iba yung account ko to, personal account ko na to. No? Pero meron akong business manager account. Marami akong business manager account. So makikita nyo po doon sa taas, business portfolio. Okay? Kaya kung nakapag-boost na kayo before, o kaya meron na kayong nagawang business page dati pa, malamang nagawan ka na ni Facebook ng business manager account nang hindi ka masyadong naging aware, no? So titingnan niyo lang po diyan, no, kung meron na ba o wala, no, kayong business manager. Now, kung sakali namang meron na kayong existing na business manager, gusto nyong gumawa ng bago, ayan lang po, i-click nyo lang doon sa baba. Create new business portfolio. Okay? So nakuha nyo po yan. Ano? Diyan po ninyo yan i-access. Ulitin ko lang. Punta kayo dito, doon sa maliit na arrow na yan, magda-drop down ito. So create new business portfolio. So para kayo makapag-create ng business manager, ayan na nga, i-click nyo po yung arrow na ito. Ito, wala pa tong business portfolio. I-click nyo po itong create business portfolio para makapag-create kayo ng business manager account. Now, pag kinlik nyo yung create business portfolio, ang lalabas na dialog box, yung sinasabi ko kanina, pareho lang din, di ba? Hihingin sa'yo yung manager account mo, hihingin sa'yo yung pangalan mo, at saka yung iyong email address. Parang yung kanina rin, no? At make sure, again, magbe-verify si Facebook, make sure yung email na ilalagay nyo ay naka-open sa parehong browser. Okay? Alright, so what's going to happen? Nilagay mo yung pangalan mo, yung first name mo, tsaka yung email mo, mangyayari po diyan. Ang susunod na gagawin ni Facebook, i-click nyo lang po ito, no? I-confirm nyo lang siya. No? Kasi nandiyan na yung pangalan mo, ito yung business name mo, ito yung email mo. I-click nyo na po yung done. No? Pag-click mo ng done, tatanungin ka ni Facebook kung ano yung business manager na gusto mong ma-connect na page. Kasi di ba may page tayo, no? May business page. Katulad nito, ginawa ko po ito noong Thursday. Kailangan nyo siyang i-connect dun sa business manager account. Alright? Malinaw ba yon? Ulitin ko meron kang ginawang business page para sa SMH, di ba? Kailangan yung business page na ginawa mo, i-connect mo siya doon sa ginawa mo naman na business manager para ma-manage mo yung page ng maayos. Okay? So, paano mo gagawin? Lumalabas naman siya dito oh. Pag-click nyo po nung done, lalabas na siya Ito yung ginawa ko nung Thursday. I-click nyo lang siya dito, i-check nyo lang. No? I-check nyo lang siya dyan. Pagkatapos, click nyo yung next. Yan. Pag-click nyo ng next, magkakaroon ng click icon, click nyo yung next. Iko-confirm lang yan ni Facebook. Sasabihin niya na ikaw yung owner, ito yung email na ginamit mo, meron kang full control. No? Tapos click nyo na po yung next. Pag-click mo ng next, ang mangyayari dyan, confirm mo na, pindutin mo na yung confirm button, then, tapos na. No? So, na-accomplish na natin yung dalawa nating assignment. No? Number 1, nakapag-create na tayo ng business manager account. At number 2, na-i-connect na natin yung business page. Pero, hindi pa tayo nakakagawa ng add account. No? Ngayon naman, ang gagawin natin yung add accounts. No? Kasi kanina nga, na-close mo. No? Nandoon ka sa window na dapat gawin mo na yung add account. Kaya lang, baka yan po ay by accident na pindot ninyo. Ano ang iyong gagawin? No? Ito kasi yan pagkatapos ng email confirmation, di ba, nag-send ng email verification si Facebook, nag-click kayo ng confirm, ito po yung mag-o-open na window, yung mismong business manager account. But what will happen, for some reason, naligaw ka, no? Nawala. Napunta ka sa, may iba kang na-press. No? Anong gagawin mo? Ito lang yung link dyan, yung settings. Click nyo lang yung settings para bumalik kayo dito sa business manager. Pag click nyo ng settings, pupunta ka sa business manager and then
click mo na ngayon yung add accounts. Gagawa na tayo ng payment system, no? Pag click mo yan, click mo yung add account, ito po yung lalabas. Walang laman dito, wala kang payment system. So i-click nyo po ito, add. No, i-click nyo yung add. Pag click nyo ng add, tatanungin ka ni Facebook anong gusto mong gawin. Magki-create tayo ng bago. Yan ang pindutin po ninyo, no? Create new. Click nyo yan, create new. Then tatanungin ka niya ng add account name, kumbaga bank account name. Anong pangalan nung bangko mo, no? Lagay mo diyan yung pangalan ng iyong add account, no? So let's say for example, ako nilagay ko rito SMH Online Business, yan yung add account name ko. Make sure pagdating po sa time zone, ang ilagay po ninyo Manila, importante yan. So make sure Philippine Peso at saka time zone. Pagkatapos, click nyo yung next. Pag-click ng next, tatanungin ka lang naman niya kung para saan, sa business mo ba o meron kang client, no? May mga ad agency kasi, yan ang ginagamit. So piliin nyo my business, tapos i-click nyo next. Pag-click ng next, i-confirm mo lang ito, no? I-confirm mo lang siya. Click nyo lang po yung agree para yan po ay magtuloy, maha-highlight na yan. Pag-click ng agree, pwede nang mag-create ng account, no? Pwede nyo nang i-click yung create account. Pag-click nyo ng create account, ang mangyayari po dyan, mag-o-open up na ngayon yung dialog box kung gusto mong mag-add ng payment method. No? So, pag lumabas yan, pwede nyo i-click yung done o kaya pwede nyo i-click yung add payment info. I-click muna natin ito, ha? Yan ang gawin natin. Mag-add na tayo ng payment info. Click nyo to, payment info. Yan, yung button na yan, i-click natin yan. Pag-click nyo yan, mag-open yung time zone, yung country. No? Click nyo lang po yung next. Then tatanungin ka, ano yung gusto mong wallet na gamitin? No? Pwede pong credit card, pwede kayong gumamit ng PayPal, pwedeng Paymaya, o kaya pwedeng GCash. No? So let's say for example, ang pinili mo GCash. Click mo lang yung GCash. Tapos click mo yung next. No? Pag-click mo ng next, tatanungin ka magkano ang gusto mong ipasok na advertising budget, no, kay Facebook. Kasi ayan ang ano kay Facebook, no, magbabayad ka muna magde-deposit ka muna bago ka mag-advertise. So, pwede niyo naman bawasan yan. Pwede niyo gawing 300, pwede niyo gawing 500, no? By default, nakalagay yan sa 700. I-click niyo lang po yung next. Pag-click niyo ng next, sasabihin ni GCash, ni Facebook, open GCash, click niyo yan. Tapos magkakaroon po ng QR code, no? Open nyo yung GCash nyo, yung cellphone nyo, tapos i-scan nyo siya dyan, then you can pay, no? Si Facebook. Pagka nangyari po yan, magsasucceed na yan, automatically, itong window na to, magkuklose na yan. Successful payment ka na, no? Ganyan po ang mangyayari. Tapos mapupunta ka na ngayon dito sa Meta Business Suite ulit, doon sa default homepage, no, ng iyong Meta Business Suite. Okay. Now, what will happen kung halimbawa kanina hindi ka agad naglagay ng payment method? Ang ginawa mo lang, nag-create ka lang ng add accounts, no? Baka yung GCash mo wala pang fund, no, nung time na ginawa mo 'yan. Paano mo babalikan 'yon? Yung page na 'yon na maglalagay ka na ng GCash payment. Ang gagawin niyo po ay i-click yung all tools, no? Click niyo yung all tools. Pag-click sa all tools, mag-o-open up yung maraming dialog box. Mag-scroll down kayo, at puntahan nyo po itong billing and payments. No? Click nyo po yung billing and payments. Pag nag-click kayo dyan sa billing and payments, ito yung mag-o-open. No? Mag-o-open ngayon yung accounts. Mag-o-open yung accounts, pwede kang maglagay dyan ng payment method. No? Pero ang pinakasimpleng gawin po dito, maglagay lang kayo, click nyo lang add accounts, no? Kung minsan si Facebook ay pag nag-click kayo sa payment method, ayaw lumabas ng GCash, no? Kaya kung may naka-experience sa inyo ng ganyan, hindi nakikita yung Paymaya, hindi nakikita yung GCash. Ang nakikita lang credit card payment. Ang gawin niyo from the billing and payments na window, ito ang puntahan nyo, yung add funds. Yan po ang puntahan ninyo. Pag yan ang inyong i-click, no? Yan ang pinindot nyo.
lalabas na uli yung dialog box kanina na merong GCash. Tapos ganun na uli ang mangyayari dyan. Click mo yung next, mag-open yung yung QR code ni GCash. Lagay mo lang kung magkano yung amount na gusto mong i-deposit kay Facebook. Alright? So, yan yung mga steps na gagawin natin para po tayo ay makapagsimulang mag-advertise. Ulitin ko lang, ano nga yung una nating ginawa? Ang ginawa natin, gumawa tayo ng business manager account. Pagkatapos natin gumawa ng business manager account, yung mga pages na ginawa natin para sa SMH ay i-connect natin sa business manager, no? Kailangan i-connect mo 'yon. Pangatlo, ang ginawa natin ngayon ay nag-register tayo ng ad accounts na kung saan nilagay natin ang GCash as mode of payment. Ano na ngayon ang susunod? Pupunta na tayo ngayon sa Ads Manager. Ito na. Kasi tandaan natin ano nga ang ginagawa ng Ads Manager? Nandito sa loob ng Ads Manager ang settings ng ating advertisement. So dito na natin isi-set up yung ating advertisement. Alright? So how do we do that? Simple lang po ito, madali lang. Click nyo lang yung Ads Manager. Tapos sasabihin lang ni Facebook na mag-agree ka kasi papaalala lang niya na bawal ang discrimination, no? Bawal ang discrimination. Kaya yung yung mga before and after picture, bawal po yan kay Facebook, no? Hindi natin pwedeng i-advertise yan. No, yung mga discriminatory ang tawag niya doon. So, accept nyo lang, tapos magte-thank you siya, click nyo lang yung done, then mag-open na yung Ads Manager. Ito po yung Ads Manager window. Dito natin isi-set up yung advertisement natin. Huwag kayong ma-intimidate, no? Huwag kayong ma-intimidate dyan sa window na yan. Mukhang marami lang nakalagay, pero sa totoo lang, tatlo lang yung kailangan natin gawin dyan. Number 1, yung tinatawag na campaign. Number 2, yung tinatawag na ad set. Number 3, yung tinatawag na ads. No? So yan lang ang bibigyan natin ng pansin. Sa susunod na mga linggo, pag-aaralan natin tong mga metrics na to, no? Yung mga report, no, na binibigay ni Facebook according to our advertisement. For the meantime, dito muna tayo sa tatlong ito. Una, campaign. Ano ba yung campaign? Pag sinabing campaign, ito po ay tumutukoy sa kung ano ang gusto mong mangyari sa advertisement mo. Okay? Tumutukoy yan sa iyong mga objectives, tumutukoy yan sa iyong mga goals. Ngayon, pag tinanong tayo, ano bang objective mo? Bakit ka ba nag-a-advertise sa Facebook? Ano bang objective mo? Anong sagot? Anong objective? Siyempre, makabenta. Di ba? Kaya tayo nag-a-advertise kay Facebook para makabenta. So, yan pong pagbebenta ng product, pagbebenta ng services, isa lang yan sa mga goals. Isa lang yan sa mga klase ng campaign na pwede mong gawin kay Facebook. Ano pa ba yung ibang campaign na ginagawa sa loob ng Facebook? Meron ding tinatawag na lead generation. Leads, yan yung pangalawang campaign, pangalawang goal. Ngayon, ang tanong lang, sino ang gumagamit ng sales campaign? Sino ang gumagamit ng leads campaign? Tayong mga nasa network marketing ay pwedeng gumamit nito pareho. Kasi pag sinabing sales, benta ng produkto yan. Pwede sa atin yan, yung campaign na yan. Pag sinabi naman na leads, naghahanap ka ng pangalan. Naghahanap ka ng mga leads. Pero ito, madalas ginagamit ito sa mga ang project ay real estate, no? Naghahanap ng mga kliyente. Ang difference niyan sa sales, tayo, diretso binibenta natin yung tangible product. Binibenta natin yung tangible na produkto ng SMH. Sa leads, ang makukuha mo dyan, pangalan. Ang ibibigay sa iyo ni Facebook dito, mga pangalan ng tao. Dito naman sa sales, ang ibibigay sa iyo ni Facebook dito ay talagang mga user na bumibili ng product. Okay? So yan ang mga iba't ibang klase ng goals. No? So yan ang ibig sabihin ng campaign. Dito mo ngayon sasabihin kay Facebook ano ang goal mo. Kasi pag hindi alam ni Facebook ang goal mo, hindi niya ma-advertise ng maayos yung iyong advertisement. Diba? So yon, yan ang ibig sabihin po ng campaign. Now, ano naman ang ibig sabihin ng ad set, no?
Nakaka-intimidate yung pangalan pero sa totoo lang, ang ibig sabihin ng ad set, ad settings. Ad settings. So nandito sa loob ng ad set yung location, nandiyan dyan sa loob ng ad set yung amount of money na i-allocate mo. Nandiyan dyan sa loob ng ad set yung mga audience na sa tingin po ninyo ay pwede nating i-target for advertisement. So, pag narinig natin yung ad set, nando dun yung mga settings ng ads mo. Alright? So, nando dun yan sa pangalawa. Ano naman tong pangatlo? Ad. Yan yung mismong actual ad. So, diyan nakalagay yung actual ad. Pwedeng poster, no? Diyan nakalagay yon. Pwedeng video, no? Or pwedeng vlog, no? So, nandiyan dyan po yan sa loob ng ad. So, yan ang gagawin natin ngayon. Pakikita ko sa inyo kung paano to i-set up, no? Okay, let's open it. Buksan natin. Okay, so let's click on campaign, no? Punta tayo sa campaign. Gaya ng sinabi ko kanina, ito yung mga iba't ibang klase ng campaign, no? Merong awareness, merong traffic, merong engagement, merong leads, at merong sales, no? Yung application, ano po yan, yung mga mobile app, no? Now, ito ay funnel, no? Funnel po ito Hindi na natin gagamitin ang awareness. Kasi sayang ang advertising fee natin. Hindi na natin ginagamit yung awareness. Hindi na rin natin ginagamit yung traffic. Hindi na rin natin ginagamit yung engagement. Unfortunately, hindi alam ng iba, no? Hindi alam ng karamihan na nagfi-Facebook na gumagamit ng boost post. 'Di ba meron si Facebook nakalagay boost post. No, nakalagay doon. Meron kang pinost, sasuggest ni Facebook, anong gusto mo? I-post mo na yan, boost mo na yan. Unfortunately, no, hindi alam ng karamihan na ang boost post ay by default nakakonect sa engagement. So anong ibig sabihin ng engagement? Reply, no? So ang makukuha mo lang diyan, thumbs up, no? Ang makukuha mo lang diyan comment, no? Ang makukuha mo lang diyan mga emojis, no? Yun lang ang makukuha mo diyan kasi ang sabi mo, ang boost post ay nakakonect lang sa engagement. Walang benta diyan. Merong konti. Merong mga tsamba kung minsan ng mga benta. Pero if we're talking about substantial, regular, continuous na product sales, hindi po ito ang ginagamit natin. Okay? Ang gagamitin nating campaign objective ay sometimes pwede tayong gumamit ng leads. And most of the time, ito yung pwede nating gamitin, yung sales. No? Nasabi ko na kanina kung ano yung pagkakaiba ng dalawa, no? Anong magandang application ng leads? Ano sa tingin nyo sa negosyo natin? Magandang gamitin ang leads kung halimbawa meron tayong special event, tapos meron tayong mga medical doctors o may mga check-up tayong gagawin. Kaya alam nyo ito right after this activity yung mga nasa Cubao, every Saturday meron tayong free live blood analysis. Every Friday meron tayong mga eye spa, meron tayong mga medical practitioners doon. Alam nyo, napakagandang i-advertise noon as leads. Kasi mabibigyan tayo ni Facebook ng mga tao na pwedeng pumunta, no, maging prospect diyan sa mga ganyang activity. Kasi wala kang binibenta doon Ang ina-advertise mo doon appointment, no? So lead generation ang pwedeng gamitin doon. So yan lang, diyan lang tayo magfo-focus, no, leads and sales. So what do we do? Paano po ito i-set up? Pag lumabas na yung window, yung dialog box, no, piliin nyo lang sales. Piliin nyo po yung. Click nyo po sales. After that, i-click nyo na yung continue. No? Click nyo na yung blue button, continue. Now, ang kailangan dito, okay, meron pang dialog box si Facebook. May dalawang option. No? Merong automatic. Ito yung si Facebook na ang bahala, no, dito po sa advantage, no, na system. Pero ako I do not recommend this na gawin po ninyo kasi tayo nag-aaral. Gusto nating makita step by step ano ang ginagawa sa advertisement. Kapag pinili ninyo itong Advantage Plus, no, automatic na si Facebook na lahat ang gagawa niyan. Hindi tayo matututo, no? So para matuto tayo, kailangan ang piliin nyo po manual. Isi-set up natin yung ating advertisement manual. Okay, yan ang piliin nyo manual. Tapos i-click nyo na yung continue.
Pag-click ng continue, kailangan nating lagyan ng pangalan yung ating campaign. And this is very important. Kasi kapag marami na po tayong advertisement, lalo ang dami nating produkto, ang dami nating mga landing page, malilito po kayo na i-monitor yung good performing advertisement. Kasi kapag tayo ay nag-advertise, meron diyang mga advertisement tayo na gagawin na maganda ang performance. Talagang ang ganda ng engagement niya, ang ganda ng reply ng mga customers niya. So dapat alam ninyo kung ano yung advertisement na nagpe-perform ng mabuti, ng maganda. Lagyan nyo ng pangalan. So ako, ang suggestion ko, pagka nilalagyan natin ng pangalan yung ating campaign, number 1, ang gawin ninyo, product name. Lagay ninyo yung pangalan para alam nyo agad pag tiningnan mo pa lang yung campaign sa Facebook, kasi may report si Facebook dyan, pag tingin mo pa lang sa pangalan ng campaign, alam mo na, identify mo na kung ano yung in-advertise mo, di ba? Kesa yung hahanapin mo pa, ano nga ba yung product na in-advertise ko dito, di ba? Mahirapan ka. So, ganyan ang gawin po ninyo. Lagay nyo yung product name. Pangalawa, ilagay nyo kung ano yung campaign na ginamit nyo. Di ba? Ano nga yung campaign? Ano yung dalawang klaseng campaign na gagamitin natin? Leads and sales. Okay, so let's say, ang in-advertise mo, Keto Cleanse. O di ang pangalan na lalagay mo dyan ay Keto Cleanse Lead Campaign. O kaya, Keto Cleanse Sales Campaign. Okay, so para hindi po tayo nahihirapan. And then eventually, lalagyan mo na ng number yan, no? Pwedeng Keto Cleanse Sales Campaign 1. O pag meron na tayong ibang ginawang poster, Keto Cleanse Sales Campaign 2. No? So magkakaroon ka na ng mga numbering, no? Para hindi ka mahihirapang maghagilap ng mga advertisement mo na magaganda. Okay? Pagkatapos po, yan lang ang gagawin ninyo. Wala na kayong ibang gagawin. Lagyan nyo lang ng pangalan. No? I-click nyo na po yung next. Natapos na tayo dun sa campaign category. Ito po yan eh. Ito po yung campaign. Ito po yung ad set. Ito po yung ads. No? Diyan yung makikita yan. So ngayon, nandito tayo sa campaign. Pero pag-click mo ng next, okay na yan. Tapos ka na ngayon sa campaign. Pupunta na tayo sa ad set. Tingnan nyo yung ginawa kong ano po dito. A naming convention. No? Ang ginawa ko dyan, Oxynergy. Ang ina-advertise ko, Oxynergy. Ang ginagamit kong campaign ay sales campaign. Right? Para alam ko, no? Yung advertisement. Then, click next. Pag-click nyo ng next, pupunta na tayo sa ad set. No? Nandito na tayo sa number 2. Dito po sa ad set, lalagyan mo rin ito ng pangalan. No? Kailangan lagyan mo rin siya ng pangalan. Bakit ganun? Ba't kailangan pangalanan? Kasi pwedeng yung Immuking, ito 'di ba, Oxynergy advertisement ito, no? Yung Immuking advertisement mo, yung settings ng advertisement mo dito, yung ad settings mo, pwede kasing pareho din eh. So pwede mong gamitin ito. Kaya maganda may pangalan, no? Para nagagamit natin yung mga effective na campaign. So ano po yung kailangan ditong gawin, no? Una, kailangan nating i-set up yung conversion. Ang ibig sabihin ng conversion, pwede nating sabihin, no, para maintindihan natin to, ito yung way to communicate with your customer. No? Ito yung way to get in touch. Ito yung paraan para makausap mo o makilala mo yung customer mo. So ano-ano yung mga way to convert, no? Number 1, pwedeng website. Kapag nakuha nyo na yung affiliate link nyo, pwede nyo gamitin ito, no? As your way of conversion. Pero ako I suggest ang pinaka-simple at saka pinaka-effective ay gamitin natin ang messaging app, no? I-allow natin na yung ating customer ay makausap natin via SMS, no? Via Messenger app, no? Mas maganda 'yon. Tsaka ang mga customer ng Facebook, diyan po talaga nasanay, no? So maganda 'yan, pwede 'yan. Isa pa, bakit hindi na natin kailangan yung website? Remember, ang mga poster ads natin, meron po itong built-in affiliate link. 'Di ba?
pagka kayo po ay nag-advertise sa Facebook at merong customer na nag-click nung advertisement mo, ano naalala nyo nung Thursday na nangyayari? Pagka merong nag-click ng advertisement mo sa Facebook, ano nangyayari? Di ba nare-redirect naman na automatic? Yung customer, pag kinlik niya yung poster, napupunta na yung customer dun sa affiliate link mo. Kaya there is really no need, no? There's really no need to use the website. Kasi ginagamit lang yan para yung customer mapunta sa website. Eh yung poster natin will do that already, no? Pag-click nung ads, pupunta na yung customer sa website. Kaya ang the best talaga na setup natin is messaging, no? Yan ang piliin po ninyo. Then scroll down po ninyo ito, no? Scroll down lang kayo. Ang susunod na setup natin ay kung saan ilalagay ni Facebook yung post, no? O yung advertisement. Siyempre, ang pipiliin natin page kasi bihira naman, wala naman tayong Instagram tsaka WhatsApp, no? So ang piliin ninyo Messenger. Then scroll down po kayo uli. Isi-set up natin yung amount, no? Although yan, wag niyo na pong galawin yan, no? Wala na kayong isi-set up diyan. Scroll down pa kayo. Okay, dito date. Yan ang ano natin. Dito tayo sa budget and schedule, no? Ilagay niyo rito kung kailan tatakbo yung advertisement. Lagay niyo yung kung kailan mag-uumpisa at kung kailan matatapos. Okay? Kailangan i-click niyo po yung set and date, no? Kung kailan matatapos yan. So ako, itong ginawa kong advertisement, magra-run po ito bukas. Bukas po ito magra-run. Tapos, ang oras po ay alas 12, no? Ng umaga. AM po yan, no? Mali yung settings niyan. AM. Madaling araw nag-uumpisa ang advertisement. Bakit madaling araw? Bakit 12 AM? Kasi ang Facebook ano po natin, no? Ang Facebook marketing natin, nagra-run yan ng 24 hours. Yung binabayad natin kay Facebook, mini-measure niya yan over a period of 24 hours. Kaya kung ikaw ay mag-a-advertise ng let's say alas 5 ng hapon, alas 5 ka ng hapon mag-a-advertise, ang counting pa rin ni Facebook dyan is the whole 24 hours. Magka-cut off pa rin yan ng alas 12 ng gabi. Kaya might as well, umpisahan mo na ng advertisement mo alas 12 ng umaga. Okay? So laging ganyan tayo, 12 AM. Isa pa, maraming mga tao ang nagta-travel ng madaling araw, di ba? May mga pumapasok ng madaling araw habang nasa travel yan, nagpe-Facebook yan. Kaya sayang yon, madadaanan ng advertisement natin yon. Okay? So budget and scheduling. Anong susunod? Scroll down nyo po ho. Dito na natin isi-set up yung ating audience, no? Dito na natin ilalagay sino yung mga tao na gustong makakita ng advertisement natin. Plus, dito rin natin isi-set up yung location. Saang lugar natin gustong ipadala yung ating advertisement. Now, si Facebook ay mayroong Advantage Plus na system na kung saan si Facebook na lahat ang gumagawa. Sabi ko nga sa inyo, dahil nag-aaral tayo, wag nating gamitin yung automatic system ni Facebook. Magma-manual pa rin tayo. Paano natin manually isi-set up yan? Ito po ang pipiliin ninyo, no? Switch to original audience. Click nyo po yan. Alright? Pag click nyo yan, i-confirm ni Facebook, talaga ba gusto mong gamitin yung original audience? Yes. No? I-confirm nyo po yan. Use original audience. Click nyo po yan. Pag click nyo yan, dito na natin isi-set up yung location. Ilagay nyo kung Davao City, type nyo dyan Davao City. Kung gusto niyo Bukidnon, lagay nyo dyan Bukidnon. Kung saan mo lang gusto ipakita yung advertisement mo. So, hindi yan makikita ng mga taga-ibang lugar. So, dyan po yan siniset up, no? Then, scroll down nyo pa, no? Scroll down. Dito naman, isi-set up nyo yung age. No? Kung ano po yung age bracket, no? And then, scroll down nyo pa. Anong susunod? Ayan na. Dito na ngayon papasok yung audience targeting, no? Very important po ito. Kailangan natin itong ayusin ng mabuti. Ita-type nyo lang po dito sa box, no, kung ano yung particular audience na tatamaan ng ating advertisement. Yan po nagbabago-bago yan kasi depende yan sa poster. Halimbawa, no, kung ang poster advertisement, no, kung ang ads ay about, let's say, about exercise. Alright? Yan ang advertisement natin. About energy, no? Kasi ang Oxynergy, merong energy boosting, no?
Kung ang poster ad ay tungkol sa vitality, no? Ang glutathione, merong research about athletes, di ba, na hindi nagkakaroon ng mga muscle pain. Let's say yan yung advertisement natin. Sa palagay ninyo, ano yung tamang audience, target audience na ilagay dito? Ano ang itatype mo na mga that will cover yung audience na mahilig mag-exercise, gusto energy, gusto vitality? So, ang pwede mong ilagay dyan, hanapin mo athletes. Di ba? Kasi nasa sports na yan eh. Pag tinype mo dito yung athletes, lalabas yung groupings, no? Ng mga interest ng Facebook user about athletes. So piliin mo yon, athletes. O kaya naman, pwede naman ilagay mo dyan, sports. Ilagay mo dyan, sports. Or, minsan po, pwede ilagay nyo dyan, gym. Lumalabas dyan yung mga interest about gym. No? So, yan yung mga words na pwede mong ilagay kung ang poster ay about exercise. Now, what about kung ang ating poster ay about immune system? Let's say, ina-advertise natin ng Immuking. Ang poster ads natin is about immunity, stronger immunity. Yun ang ating poster ads. O kaya ang advertisement natin ay antiviral efficacy ng Immuking. Bagay pa bang ilagay dito yung sports? Bagay pa bang ilagay dito yung athletes? Hindi na, 'di ba? What I'm saying, ladies and gentlemen, no, ang sinasabi ko po sa inyo, yung ilalagay natin dito na target audience is dependent kung ano po yung ina-advertise natin na poster. Yan yung dapat nagko-connect. Kasi pagka nagkamali ka dyan, ang inilagay mo rito mga athlete for sports. Tapos ang dinidiscuss ng poster mo, antiviral, wala kang mabebenta. 'Di ba? Kaya kung ang target natin, no, na audience ay para sa immunity, para sa vitality, ang best na ilagay mo diyan, wellness. Ayan, tingnan niyo po, tinype ko lang yan, wellness. Ano lumabas? Ang dami. Ang daming mga interest ng mga Facebook users about wellness. So, yan ang ilagay mo pagka yan ang topic, no? O kaya, ano pa? Pwede mong ilagay dyan, supplements. O yan, no? Ang daming supplements. Di ba? May mga article, no? Or may mga Facebook user na interesado sa supplement. O kaya naman, pwede rin alternative medicine. Okay? Kung ang tinatarget natin ay immunity. Now, what if mga doktor ang tinatarget natin? O ayan, pwede, chiropractors, no? Ang tinatarget mo, mga alternative doctors, pwede yun, lagay mo dyan. Mga naturopathy, lagay mo dyan. Depende kung ano yung post mo, no? Ang mapupuntahan lang ng ads mo, yung grupo ng mga tao na yan. Kaya yan ang sinasabi natin na targeted, no? Okay? So pag na-set up mo na yan, yung target audience mo, eto ang maganda. Pwede mo siyang i-save. Kasi yung mga groupings na yan, iba-iba yan. May grupo para sa sports. May grupo ng audience para sa mga wellness. May grupo ng audience na ang poster para sa mga doktor. So pwede mo siyang i-save. No? I-save nyo po yan para magamit nyo uli. Kasi pag nakasave yan, pwede mong ulit-ulitin gamitin sa ibang advertisement. Ayan, katulad nito, nilagay ko rito, sample title, Oxynergy Doctors. So, ito yung aking audience, no? Yan yung aking mga target market para sa particular advertisement na ito. Okay? Sa susunod po ng mga training natin, papakita ko sa inyo kung paano effectively ito magagamit. Kasi kapag halimbawa, no, nag-perform ito ng maganda. Let's say, bumenta to ng maganda. Ang ganda ng naging sales dito. Ang gagawin ko, kung yan ay Oxynergy, ang gagawin ko dyan, the same audience, no? Yung mga audience na napili ko, yan ang isi-set up ko pag ako naman ay nag-advertise ng Immuking. Ibang product naman na yun eh. Hindi naman nila alam na ako rin yun eh. Di ba? So, yan ang purpose kung bakit maganda na isi-save po natin yung groupings ng mga audience natin. Alright? So, ganun lang po naman kasimple. I-save nyo lang siya. Pagkatapos nun, scroll down po kayo. I-review nyo lang yung settings
Yung placement, wag nyo na hong anuhin yan. Wag nyo nang galawin yan. Hindi na natin yan siniset up. No? And then, lagyan nyo na po ngayon ng pangalan. Kasi tapos na tayo. Si-set up na natin yung number 2 natin. Lagyan nyo na ng pangalan. So, ang pwedeng pangalan dyan, ang naming convention na gagawin natin dyan, number 1, product name. So, unahin ninyo yung product name. Tapos, lagay po ninyo yung target audience. Sino ba yung target audience mo? Tapos, ang isa pang pwede nyong ilagay dyan, location. Yan, para nare-review mo yung iyong advertisement. So, product name, target audience, and location. Kaya ako, ang nilagay ko rito, ang ina-advertise ko rito sa mga audience na to ay Oxynergy. Ang audience ko, let's say for example, mga doktor at mga doktor na nasa Manila. Kaya kung ako ay gagawa ng panibagong advertisement, let's say, parehong poster pero ipapadala ko sa mga doktor sa Iloilo, iibahin ko na yung pangalan, no? Oxynergy pa rin, mga doktor pa rin, pero Iloilo na. Para nakikita ko na monitor natin yung performance ng advertisement. Okay? So tapos na tayo sa number 2. Punta na tayo sa number 3, no? Ito po, ang gagawin nyo lang, click nyo lang yung next button. Alright? Lalagyan mo uli yan ng ad name, pero mamaya na natin lagyan after nating ma-set up. Dito naman, dito na natin pag-uusapan kung ano yung platform na gagamitin mo. Alam na natin, Facebook page. Tapos, kung ano yung poster advertisement na gagamitin mo. So, scroll down nyo lang po. Scroll down lang kayo. Pupunta tayo dito sa ad setup. Okay? Pagdating sa ad setup, i-click nyo po itong create ad. No, meron pong drop down niya na maliit na ribbon. Yun, no, may maliit na ribbon. I-click nyo po 'yon. Pag-click nyo nun, tatanungin ka ni Facebook, anong gusto mo? Gumamit ka ng existing post or mag-create ka ng bagong ad? For this tutorial, hindi muna natin pag-uusapan yung create ad, no? Sa Martes, pag-uusapan natin to ha, yung create ad. Ngayon, ang gawin muna natin, use existing post. Ito yung mga post mo dun sa loob ng iyong business page. So, yan ang piliin mo. Click mo yan, use existing post. And then, click nyo na to, select post. No? Click mo na yan, select post. Tapos, ayan, click natin. Lalabas na po yung mga post ninyo. I-click nyo lang kung alin dyan yung gusto nyo. This one lang naman, ano? Isa lang. This example, isa lang. Click nyo po yan. And then, i-confirm na ninyo. Continue nyo na. Ito yung post na ginawa natin on Thursday, di ba? Thursday night, nag-post ako. Yan yon. So makikita nyo dito sa gawing kanan po, no, meron siyang mga preview, no? Ganyan lalabas yung advertisement sa Facebook. At nakalagay din doon sa ibaba ng poster ad kung ano yung action button, no? Yung call to action button. Ang nakalagay sa atin diyan, send message, no? Yan yung pinili natin kanina doon sa ad settings natin. Alright? So, scroll down nyo lang po. Scroll down lang kayo. Ito ngayon ang maganda dyan. Pwede tayong mag-customize ng communication. Di ba, nasubukan nyo siguro to eh. Meron kayong na-click na product sa Facebook, tapos may mga built-in question, no? Pwede nyo pong i-customize yan dito. Click nyo tong edit template, no? Click nyo lang yan. Pwede tayong gumawa ng mga built-in questions na hindi na magta-type ng question yung customer, nandoon na yung pipiliin niyang tanong, kiklik lang niya, tapos may automatic na sagot, no? So dito natin gagawin yan, edit template, click niyo po yan. Alright? So by default, meron po tayong 5 questions na pwedeng ilagay. Hanggang 5 pwede tayong magdagdag, no? So naglagay na ako dito ng ng mga possible questions sa let's say sa Emu King, no, ayan, no. Meron tayong mga suggestions na question, no, na pwedeng gamitin. This is particularly for Emu King, no. Pansinin niyo dun sa unang tanong, is Emu King safe and approved by FDA? Ito yung sagot natin. Yes, it is safe and effective, FDA approved. Now, pansinin niyo, no, kung kayo gagawa ng sagot, maganda sa dulo laging may tanong para magpatuloy yung conversation. No? After nyong sagutin, pwede magtanong, how are you feeling today? Are you experiencing any health concerns? 'Di ba? Nagtanong siya, pero meron kang another question para yung communication magtuloy-tuloy until eventually
maging at ease siya, no, sa pakikipag-usap sa atin. So that is how you do it. Now, kung gusto po ninyong makapag-create ng mga customized na mga questions and answer, paano kayo makakagawa nun? Sinong pwedeng tumulong sa inyo? Naalala nyo nung Thursday, meron tayong pwedeng gamitin na na AI. O punta lang kayo sa ChatGPT, no? Magtanong kayo kay ChatGPT, bibigyan niya kayo ng mga possible magandang questions, no, about our product. Basta sabihin mo yung brand name tsaka yung mga 1 or 3 function ng product natin, then si ChatGPT na ang gagawa ng description o ng question. Okay? So, ngayon, ito maganda pa dito, no? Pwede nyo rin pong isave yung mga questions. Di ba? Naka-save din siya para pwede mong gamitin ng gamitin. No? Hindi ka type ng type, no? Kung merong set of questions na sa tingin mo, engaging sa mga users, ulit-ulitin mong gamitin yon, no? Naka-save naman no? Pwede mo siyang isave. Alright, then after that, i-click nyo na po yung save button. Pag na-click nyo na yung save button, that's it. Natapos na natin yung 3 settings ng advertisement. Number 1, yung campaign. Ano nga yung campaign? Andiyan dyan nakalagay yung goals. No? Ano yung goals natin? Sales, makabenta. Okay? Number 2, nandito yung ad sets. No? Andiyan dyan yung ad set. Anong ibig sabihin ng ad sets? Settings. No? Settings yan. Andiyan dyan nakalagay yung location, nandyan yung amount, nandyan yung audience, no? Importante yan, no? And then pangatlo, yan na yung location ng actual ads. Okay, so pag natapos ka na, ito na yung itsura niya, no? Yung kanyang preview. Wala na, tapos na yan, i-publish mo na. I-click mo na yung publish, no? At pag na-click mo yung publish, yan, mag-aano lang yan, magpo-populate lang si Facebook. No, mga few seconds lang yan. Then after that, eto na, lalabas na ngayon yung iyong advertisement. Ayan na, meron ka ng advertisement. No? Ang pangalan niya, Oxynergy Doctors Metro Manila. Naka-ano po yan, naka-schedule yan. Bakit? Kasi bukas pa yan 23 pa tatakbo yan Di ba? Yung advertisement na yan, bukas pa tatakbo. Naka-schedule siya. Okay? So pag tapos na, okay na yan, antayin nyo na lang no, na i-approve ni Facebook. Magkakaroon ng 1 or 2 hours na approval po yan. Pag okay sa kanya yung post, magra-run na yon on the scheduled date. Okay? So, that's how you do the online ad system. Sa tingin niyo baka ma-overwhelm kayo, no? Ako po kasi mag-detalye talaga ako mag-discuss. Kaya baka na-overwhelm kayo. Anyway, recorded naman no? Balik-balikan nyo lang. 3 lang yan. Campaign, ad set, and ads. Ganun lang siya. Kasimple, no? Okay, so yan po yung ano ngayon, yan yung naka-ready na nagawa nating training ngayon sa Martes. Subukan natin na gumawa ng customized na advertisement. Kasi yung ginawa natin dito, advertisement po yan, no? Advertisement yan na naka-built in sa ating website, no? Yung kinukuha mo sa website. Pero sa Martes ay mag-uusap tayo kung paano kayo makakagawa ng sarili po ninyong advertisement, customize, gamit ang Canva, no? Gagamitin natin ang Canva. At saka kung ano yung mga rules of thumb, no? Rule of thumb na pwede natin gawin when we're doing advertisement. Okay? I hope na nag-enjoy po kayo at I hope na natuto tayong lahat, no, dito sa ating ginagawa na strategy. Talagang ang company po, ang goal lang naman talaga ng company is for all of us na magkaroon ng substantial income. At kung tayo po ay talagang magbibigay ng pansin dito sa mga activity na ito, sigurado yan, no? Sigurado yan na tayo ay makikinabang. So with that, ladies and gentlemen, I would like to thank you, no, for being patient and joining us until the end ng presentation. Sir Danny, nakataas po kayo ng kamay. Go ahead po. Opo. Sige po, Sir Danny. Magandang gabi, Sir John. Magandang gabi sa ating mga SMH partners, SMH Nation. Maraming salamat sa pag-join sa ating Zoom presentation. Actually, baka parehas kami, Sir John, ng karamihang mga nanonood ngayon, no? Yung parang na-overwhelm ka
sa napapanood mo at nakikita mo at naririnig mo, no, habang ikaw ay nagle-lecture. Mga partners, natural lang po 'yon. Kasi hindi natin masyado kapa eto or baguhan tayo sa tinatawag na online marketing. Pero napakahalaga nito, mga partners, moving forward. Hindi naman natin inaalis yung ating kinagisnan na mga offline mode marketing, yung face-to-face, talagang puntahan mo, no? Pero eto'y additional and powerful, more powerful actually ito to to reach more people at the same time. Kahit nandito tayo sa isang lugar, for example, dito ka lang sa Metro Manila, kahit buong mundo pwede mong abutin, no? Di ba, Sir John? Tama. Dahil sa online. So, pagtiyagaan po natin ito, mga kaibigan. Kung magaling kayo sa offline, pag-aralan po natin to. In fact, ang kanina nga nagdi-discuss kami sa office on how to achieve success, no? Sa ating mga minimiting income na dinesire sa SMH. May mga panahon na hindi madaling mag-network, hindi madaling mag-recruit. 'Di ba, Sir John? Hindi madali kasi face value. At maraming beses tayo'y nare-reject. In fact, maraming humihinto sa network marketing kasi nasasaktan sila. Hindi nila matatanggap yung nare-reject ka. Kaya ang daming trainings about rejection. Ang kagandahan ng online marketing, hindi mo ito mafe-feel, no? Emotionless, no? Walang emotion involved dito kasi pag ayaw nilang bumili, inisnab ka nila, hindi ka nasasaktan kasi post mo lang yon. Sa kadami-daming mga ipopost natin kasi actually, Sir John, nandito yung IT natin, kasama ko ngayon, no? Kasama ko ngayon dito sa condo and kami, naiiba pala itong ating kasi sa ibang mga platform na mga e-commerce, nagtuturo din sila ng mga Facebook ads pero ang mismong tao ang gagawa ng landing page. Ang Yes. mismong distributor ang gagawa ng landing page. Sa SMH po, mga kaibigan, ladies and gentlemen, sabi pa nga ni Sir John, pwede din yun. Pero sa SMH po, gagawa ang company ng mga ready-made na mga landing pages para hindi nyo na iisipin yun. Kasi sabi nga sa mga lecture ng Ecom, ay dito ka lang, mag-post ka lang, ganon. Pero ngayon sa lecture, ma-realize natin na hindi pala ganon kadali kasi gagawa ka ng mga advertisement. Pero sa SMH, mga kaibigan, ang company na po ang gagawa ng mga landing pages na doon yung mga kailangang advertisement para mabasa na lang ng mga taong ma-reach ng inyong pagpo-post sa Facebook. Ang gagawin na lang natin literally is to promote. Tama ba, Sir John? Tama. Kasi the company is initiative na ng company na, sige, gagawan ko na kayo ng landing page ng Keto Cleanse. Gagawan ko na kayo ng landing page ng kape natin. Gagawan ko na kayo ng landing page ng Immuking. Gagawan ko na kayo ng landing page ng Oxynergy, Nitric Boost, Psycho White. Ano bang gusto natin? Ang company yung gagawa. Kumbaga, tinutulungan na tayo ng company para mas mapadali yung ating trabaho sa pag-promote ng SMH. Kaya mga kaibigan, ang encourage ko sa mga leaders na nakikinig ngayon, pagtiyagaan po natin to. Let's take time. Let's take time. I know sa iba medyo nahihirapan sa ngayon, no? Kasi bago nga sa kanilang pandinig. Okay? Pero this is the future of marketing. The future of marketing is online. And pag natutunan natin ito, mas madali ito, promise, kaysa bumiyahe ka ng north, south, east, west para mag-recruit, para magbenta. Kasi in the comfort of our house, in our home, in our room,
kahit nasa bakasyon tayo, kaya natin itong gawin. Kaya I'm so glad that although on the final stages na before the launch, no, meron pa tayong platform na ano, yung tie-up natin na Paycalls, no, sa mga credit card payments, no, sa mga payment system natin. Pinapadali po ng company yan because para mapadali yung pagyaman natin. Pagpadali yung pag-achieve natin ng ating mga goals this 2025 and beyond. Kaya mga partners, please join always, no? Please join. Sa ngayon po, libre ito. Alam nyo ba sa ibang company, napakalaking bayarin ito, Totoo Sir yan, John? no? Mahal ito, mahal, mahal. Napakalaking tuition fee Tuition nito. siya, mahal. Bakit ganun? Kasi the knowledge that na makukuha natin dito ay hindi na mawawala yan. Di ba? Kagaya nung elementary na aral tayo. Nung malaman natin ang 1 plus 1 equals 2, hindi na mawawala yun. Ganon din dito, the learnings that we will accumulate, no? The learnings that we will learn, the lectures that we will learn dito sa ating mga Zoom presentations. Talagang hindi na mawala sa atin yan. It will be parang ano yan level up ng ating personality development, level up of our skills. And sa mga taga Mindanao, don't worry, dito sa Luzon, mauna lang, dito sa main office, we will also be conducting trainings face-to-face with this system, no? Nag-usap na kami ni Sir John din. And Sir John is, I think is also willing, no? Schedule din tayo, Sir John, Yes. sa outside Awesome. Manila. Outside Yes. Manila. Yeah. Especially sa Davao na meron na tayong branch office. Yeah. Kaya mga partners, wag tayong tamarin. Wag tayong sumurrender kaagad na hindi mo maintindihan yung usapan ngayong gabi kasi when this is being repeated day in and day out, maintindihan din natin to. And once maintindihan na natin to, para lang itong Sir John, yung unang ka ng bisikleta ba? Nag-aral ka, mag-drive. Tama. Para gusto mong sumurrender kasi nadadapa ka Oo. Pero once na matutunan na natin paano magbisikleta, nako, we will go places. Tama. Kaya, yun mga partners, no? Kaya pagtiyagaan natin, especially I'm talking to the leaders na nakikinig ngayon, please, i-mindset natin yon, i-encourage natin ang ating mga downlines, ang ating mga co-leaders din, na pag-aralan natin to because napakaganda ng programang ito. Maraming salamat po. Thank you, Sir John. Back to you. Thank you. Thank you, Sir Danny. Totoo po yun. Sa ibang company, distributor ang gumagawa nito At alam nyo ba, para magawa ito effectively, kailangan nila magkaroon ng sariling website. Kailangan nilang magkaroon ng sariling landing page. Magkano magpagawa ng website? Magkano magpag-design lang, di ba? Hindi lahat kayang gawin yun That is the most effective way to do, but not everybody can do it. Kaya ang concept ni SMH, dahil ito ay kailangan, dahil ito ay effective, sige, tayo na lang ang gagawa para sa mga distributor. That is something na lagi kong sinasabi, we should appreciate. Kasi sa ibang company, hindi po ganyan ang setup. Now, pangalawa, mahirap lang ito tingnan kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Lahat ng bagay na inuumpisahan mo pa lang, talagang mukhang mahirap. Pero pagka inisip po ninyo, no? Isang beses ka lang naman gagawa ng business page. Pag nagawa mo na yon, tuloy-tuloy na yon. Hindi mo naman paulit-ulit gagawin yung business page. Pag na-set up mo na yung business manager mo, isang beses mo lang gagawin yon. Pag nagawa mo na yon, tuloy-tuloy na yon. Isa-set up mo lang naman yung GCash. No? So umpisa talagang para ang hirap sundan, pero naka-record naman, step by step, sundan lang natin. Ang importante, meron tayong activity na ginagawa para sa ating negosyo. Kasi ito po yung negosyo na pag mayroong activity, merong kita. Laging ganun yan. Ang negosyo natin na ito ay nakadepende sa ating activity. Pag meron kang activity, meron kang kita. Pag marami kang activity, marami kang kita. Pero pag wala kang activity, wala ka ring kita. Di ba? So, ito yung sa umpisa medyo mahirap but eventually po simple ito
simpleng activity na kahit may ginagawa kang iba, nagtatrabaho ka, naglilinis ka ng bahay, nag-aalaga ka ng mga bata, pwede kang magkaroon ng opportunity to earn kasi yung system ng Facebook ang gumagana. Now, kailangan lang natin itong ulit-ulitin. Panoorin nyo ng 1 beses, 2 beses, 3 beses yung video, no? Para sa ganon, makasanayan ninyo yung paggawa ng ating Facebook advertisement campaign. So with that, ladies and gentlemen, isang magandang gabi ang nais naming ipaabot sa inyo and kape.